Ayan, dito kami sa may farm, di sa may gate. Ayan yung gate. Sama ko na naman itong dalawang kulukoy na to. Ayan si Bonnie Bogart. Ayun si Bogart dulo. Bernes pala ngayon ng umaga, September ano ba ngayon? 12. O yan ang panahon, no? Maulap. Pero kahapon walang ulan kahapon. Ano ngayon? Biyernes. Pero ang huling ulan Miyerkules. O kaya medyo maganda ang lupa ngayon. Medyo tuyo. Dahil kahapon hindi umulan. Ngayon wala namang ulan kagabi. Kaya medyo tuyo ang lupa. Walang putik. Hindi na nilalagkit ang lupa. Dito kami sa may farm. Ito yung mga mangga, oh. Lugi na naman si Ricong yung nag-spray dito, yung contractor. Pangalawang spray niya na to na hindi successful. Ang huli niyang spray dito na successful 2023. 25 ngayon eh. 23 yung huling nag-harvest dito ng marami. Na-cover ko may video ko dun eh. Pero ngayon last year 24 wala. Ayan oh, walang kabunga-bunga. Hanggang dun yan. Ito pala yung umpisa ng mango area. Andun yung rest house banda ron sa taas. Sayang, lugi na naman siya. Last year lugi siya 2024, ngayon 2025 lugi na naman. Wala siya na harvest. Wrong timing na naman yung pag-spray niya dito sa mangga. Dito maligalig na naman to si Bogart. Nandito na naman nakawala. Ito lang ang kwan sa mga hybrid na aso kagaya itong mga Belgian, no? Hindi man pwedeng basta pakainin mo lang yan. Kailangan ipapasyal mo yan dahil mga hyper yan mga Belgian. Ang Belgian kasi mas hyper pa sila sa German Shepherd. Ang German Shepherd kasi hindi ganon ka active. Ano mga tipong pang ano talagang German protection dog, pambahay lang. Tumatakbo rin sila, mabilis din tumakbo. Ginagamit ng nung una kasi yan ang paboritong K9 dog o military dog, service dog ng mga pulis tsaka militar. Pero nung makita nila itong Belgian, mas active ang ang mga Belgian, hyper masyado. Kaya kung mag-aalaga ka ng Belgian Malinois, kailangan may oras ka para ipasyal, may lugar ka na pagdadalan sa kanila, na pakawalan mo sila, kaya mo silang explore nila yung lugar, tumakbo-takbo yan, mag-ikot-ikot. Dahil yan ang kuha ng mga Belgian eh. Hindi uubray na buong buhay nila nandun lang yan sa bahay mo. Kawawa yan, mabubuhay yan, pero kawawa din naman eh. Parang kumbaga sa tao, parang bata. Kailangan hayaan mo maglaro. Dali mo sa isang field, makapaglaro, takbo-takbo. Hingin ang truck. Ayun oh. Yung truck ng contractor. Bogart, dito lang. Ay, nakapuro man si Bogart, pupunta dun sa likod. Alam niya kasi ito eh. Ito si Bogart kasi dito lumaki yan sa farm. Tuta pa lang nung dumating yan dito. Kaya lahat ng sulok nitong farm dito sa umpisa dito sa gate hanggang doon sa likod diyan. Ando kasi yung rice house, doon ako dati. Kabisado niya ang lugar na to. Hindi mo siya maliligaw dito. Dito lumaki si Bogart eh. Tingnan niyo ang katawan ni Bogart to. Hindi siya mataba. Lean ang mga katawan kasi ng mga Belgian. Ano sila, pag pinataba mo, bibigat ang katawan niyan, babagal ang kilos niyan. May mga nakikita na akong mga Belgian na ang tataba, pero tingin ko mabagal ang kilos niya. Siyempre mataba, mabigat ang katawan. Si Bogart hindi siya mataba, pero puro muscle yan dahil sanay dito sa farm yan, takbuhan eh. Kahit 30 minutes mong patakbuhin yan dito, yan ang trabaho niyan dito noon. Hindi napapagod yan. No. Ano? Ang taas ng adrenaline ng mga Belgian, grabe. Kaya kung ikaw yung tipong tamad na maglakad, mag-ikot, hindi pwede sa yung Belgian o hindi bagay sa yung Belgian.
kumuha ka ng mga aso na hindi ganyan ang kalibre ng kanila, adrenaline, hindi sila hyper. Yung tipong pet dog talaga alagaan mo. Kasi ang mga Belgian maganda yan pang working dog kasi yung mga Belgian eh. Yan ang paborito ng mga militar tsaka mga pulis, ginagamit sa K9. Doon yung papunta yung kalsadan to, doon yung papuntang malaking area ng banana plantation ni Pastor. Ito naman yung area ng subdivision nila Pastor. Sarado yung tindahan niya ngayon, no? Wala sigurong harvest ngayon. Baka kinapo sila, naubusan. Pero susunod na araw yan, bukas na naman yan sigurado. Medyo naagad yung pag-harvest nila eh. Siguro maraming order. Ganyan namang sa negosyo, sa mga gulayan, mga prutas. Kahit hindi mo pa gustong i-harvest, pag nakita mong maganda presyo, harvestin mo talaga dahil naghahabol ka ng presyo eh. Matsyempo may mataas na presyo, din malaki kita mo. May karga siyang manok. Kaya yan, di-deliver yung manok niya. Si Bogart to. Kaya si Bogart ayaw nang maglakad eh. Kaya nandiyan naka-standby sa gate. Gusto nang umalis eh. Gusto niya na sumakay sa e-bike. Malamig ngayon dahil maulap. Tignan niyo ang panahon, oh. Maulap. Oh. Wala masyadong hangin. Pero yung lamig niya, yung temperature tama lang kasi wala masyadong init dahil maulap. Ito ang Sikulokoy. Nag-aaya na yan eh. Ayaw niya na dito eh. Gusto niya lumipat sa ibang lugar eh. Yan, si Bonnie naman, may sariling mundo to si Bonnie. Nakita mo, pabalik-balik sa tabi ko si Bogart oh. Parang inaaya niya na ako talaga na umalis kami rito eh. Ayaw niya dito eh. Nakaikot na siya eh. Pero kung pupunta tayo sa likod, ayan ang gustong gusto niya yan. Matagal siyang di nakapunta. Ang problema kasi meron tao si Pastor doon na pinatira doon, nagbabantay doon sa likod para doon sa mga sagingan. Andun yung mga tao eh. Baka maperwisyon ni Bogart eh. Kasi hindi niya kilala yung mga tao doon eh. Maliban na lang doon sa mga worker ni Pastor, kilala ni Bogart yun. Tapos nag-aalaga din sila ng mga manok. Ito si Bogart, loko to eh. Binubuli niya yung mga ibang livestock, gaya yung manok. Pag tumakbo yan, ako yan gustong gusto ni Bogart, habuli niya yan. Tapos ito naman si Bonnie, nakikisali rin naman. Kung ginagawa nitong isa, gagawin din ni Bonnie. Gaya po tumaya to si Bonnie. Ito yung hagdanan nga pala, pakita ko sa inyo. Taas, hindi na natin. 3 years ago dito ako dumadaan lagi oh. Mira mo ilang 300 plus ang step nito hanggang makarating ka doon sa rest house yung dating tinutuluyan ko. May masukal lang, dati malinis dito eh. Ang laki na ang pinagbago nitong lugar na to. Nung nandito pa ako, may 5 puno dito ng mahogany. Ito isa, ayun, laki niya no. Ayan ko lang kung nakikita niyo yan. Isa, tapos dito 2, 3, meron pa doon 4. Alam ko 5 to eh. Isa, ito isa, 2, 3, doon 2 dito. Hindi, 1, 2, 3, 4, 5, 2 dito, isa dito, isa doon. Tapos isa dito, ito yung pinakamalaki oh. Tapos meron din dito noon pa, bago ako dumating pinutol na diyan banda yung mahogany. Laki nun, taas. Pataas pa dito sa coconut. Ayan si Kulokoy oh. May nakikita to kaya gusto nang lumabas eh. Ano kayo nakikita ng tumukong na to? Pag hindi yung pusa, manok. Si Bogart kasi ang style niyan manghabol.
Hindi niya naman intention na halimbawa manok o pusa, hindi niya intention na patayin. Hahabulin niya, bubusitin niya, kakagatin niya, pero yung kagat niya kasi hindi naman kagat na para patayin. Pero in the long run mamamatay din yung halimbawa manok, mamamatay dahil sa kagat niya, dahil lalaki ng pangin niyan. Hindi siya umaalis sa gate eh. Pag ganyan yan, pag hindi umalis sa, gusto niyang umalis na. Nakakatamad ng bed weather tong ganito. Ang lamig, parang malamig na sarap humiga. Ayun na mo update natin dito sa farm kasama tong dalawang kolokoy.